Una sa lahat, lola sa San Pablo, Laguna, ginahasa na, pinatay pa. Ang suspect sa krimeng yan, isang binatilyo na naabutan pang walang suot pang ibaba. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas, sa Frontline Tonight. Mga barko ng BFAR at Philippine Coast Guard binanggana naman at winotter cannon ng mga barko ng China. Pinunteriya pa ang ating radar. Git ng China, itigil na ng Pilipinas ang pambubuyo. Negosyante sa Cavite, ninakawan ng halos 2 milyong piso at higit 50 beses pang pinagsasaksak. Kotse tumaob sa gitna ng kalsada sa Baler, Aurora. Ang dahilan ng disgrasya, mainit na kaping tumapon sa driver. Sa Frontline News Abroad, isa patay sa pananaksak sa London. Ang suspect armado ng espada. Pusang 1 linggong nawala, aksidente palang nasama sa dineliver na package. Habang isa namang asong robot sa Amerika, nagbubuga ng apoy. At kilalanin kung sino ang pasok sa top 10 na pinaka-powerful na Korean celebrities. Binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Nangyari yan sa gitna ng balikatan exercises kung saan umeksena rin ang ilang barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Malapitang naranasan ng News 5 ang pagbangga at pambobomba ng tubig ng China sa BRP Datu Bangkao. Pagbangga! Dinedma lang ng China Coast Guard ang mga sigaw na itigil ang panghaharas. Lalo pa nilang pinunteriya ang radar ng ating barko. Ayan! Sinisira nila yung mga kagamitan dito. Pati ang mast o layag ng barko nayupi sa sobrang lakas ng tubig. Sa isa pang water cannon attack, nagkataong nasa loob kami pero halos mabasag ang salamin ng bintana sa lakas ng impact. Sa isa pang kuha na pasilong ang mga tauhan ng BFAR. Kasalukuyan po binobomba ng tubig ng China Coast Guard itong sinasakyan natin na BRP Datu Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo, hindi po umuulan ngayon. Mula po yan sa buga ng tubig ng water cannon itong China Coast Guard vessel. Ngayon, May pagkakataon pang napatakbo pa ang tauhan ng BFAR para umiwas sa pambobomba ng tubig ng China hanggang sa bumangga na naman ang barko ng China sa barko ng Pilipinas. Patungong Scarborough Shoal ang BFAR vessel para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda roon. Pero hindi sila tinantanan ng mga barko ng China. Pati ang ilang Chinese maritime militia vessels nakabuntot din sa amin. Bumangga pa nga ito sa barko ng BFAR. Ang kasama ng News 5 na BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard hindi rin nakaligtas sa water cannon ng China. Kaliwat kanan nitong binugahan. Nadiskubre rin ng BFAR ang bagong floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, napinsala ang railing at canopy ng kanilang barko dahil sa water cannon. Patunay daw ito sa patuloy na panghaharas ng CCG sa mga barko ng Pilipinas sa pamamagitan ng water cannon. Ang mga pag-atake ng China ay sa gitna ng nangyayaring balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, kasama rin ng France. Sa pagsasanay ng tamang paglipad at paglapag ng Navy chopper sa gitna ng dagat, 3 barko na naman ng China ang naispatang umaaligid. Bagamat nakamasid lang ito at hindi naman ang gugulo. Habang sa isa pang bahagi ng balikatan sa San Vicente, Palawan, pag-atake naman mula sa himpapawid at dagat ang sinanay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Sinubok ang galing ng mga paratrooper. Importante ang paratroopers dahil sila ang sumisiyasat sa lokasyon ng kalaban. Sa gitna ng pagsasanay, panakanaka ang buhos ng ulan, kaya itinigil din muna ang exercise. Kapansin-pansin naman na parehong nakaharap sa West Philippine Sea ang mga lugar kung saan idinaos ang balikatan kanina. Mula sa beach, ilang milya lang ang layo nito mula sa mga teritoryo natin na inaangkin ng China. Pero paglilinaw ng AFP,
di po ito nakabase sa anumang prevailing na security situation sa ating bansa. The important thing here is we are able to train our troops together. Sa kabila ng mga yan, muling binalaan ng China ang Pilipinas na huwag mang-provoke sa West Philippine Sea at huwag din nangihimasok ng teritoryo nang hindi nagpapaalam sa kanila. Nauna nang iginiit ng Administrasyong Marcos na hindi natin kailangan magpaalam sa ating sariling teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Target imbestigahan ng Kamara sa Mayo ang Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nakausap na niya ang ilang leader ng Kamara at ang komiteng hahawak ng investigasyon. Iimbitahan daw ng Kamara sa pagdinig ang mga dating opisyal ni dating Pangulong Duterte para magkaalaman na kung ano ba talaga ang totoo. Lalo't magkasalungat ang pahayag ng ilang dating opisyal kung meron o walang Gentleman's Agreement. Una nang sinabi ni Duterte na may kasunduan nga, kabilang ang hindi pagpapadala ng mga construction material sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So ano ba talaga? Nabubudol-budol na lang. Binudol lang nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Sa ibang balita, tumaob ang isang kotse sa gitna ng kalsada sa Baler, Aurora. Ang dahilan ng disgrasya, ang natapong mainit na kape sa driver. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni John Aroa. Naipit ang mga pasahero ng UV Express na ito sa Quezon City. Pahirapan ang pag-rescue. Ang ilang pasahero pinilit pang lumabas. Isa ang UV Express na yan sa nabangga ng bus sa intersection ng Commonwealth Avenue at Fairland Street kagabi. Inararo din ng bus ang ilang motorsiklo at isang taxi. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, 3 ang patay sa karambola, kabilang isang rider at 2 pasahero ng UV Express. 13 naman ang sugatan. Ayon naman sa driver ng bus, nagkaproblema ang preno habang bumabiyahe. Nagsorry ang bus driver. Sa kabila nito, naglabas ng show cause order ang LTO laban sa driver at sa may-ari ng bus. Pinatawan na rin ng 90-day suspension ang kanyang lisensya. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng pulang kotse sa isang SUV sa Batak, Ilocos Norte nitong linggo. Nadamay rin ang isa pang SUV. Nagkanda yupi-yupi ang pulang kotse at wasak din ang 2 SUV. Patay ang driver ng kotse. Ayon sa mga otoridad, umagaw ng linya ang kotse saka sumalpok sa kasalubong nitong SUV. Sa huli, nagkaarigluan ng mga sangkot sa aksidente. Tumilapon ang rider na ito at ang kanyang angkas matapos bumangga sa isang SUV sa Tabok City, Kalinga. Parehong 15 anyos ang mga biktima at wala ring suot na helmet. Patay ang angkas habang nagpapagaling naman sa ospital ang rider. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code ang magulang ng minor de edad na rider. Tumagilid ang jeep na ito sa Cannon Road sa Baguio kahapon. Base sa investigasyon, pauwi na ang jeep galing sa isang smoke emission test center. Pagdating sa paakyat na bahagi ng kalsada, nawalan ng preno ang driver. Itatabi na sana ng driver ang jeep pero nawalan ito ng kontrol hanggang sa tumagilid. Nagtulong-tulong ang mga otoridad na iangat ang jeep. Ligtas ang driver at 3 sakay nito, kabila ang kanyang asawa at 2 anak. Tumaob ang kotse na ito na minamaneho ng isang abogado sa Baler, Aurora. Base sa investigasyon, nabuhos ng pasahero ang kanyang mainit na kape sa driver. Dahilan kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa nadisgrasya sila. Sugatan ang 2. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nakaka-heat stroke na init na naman ang naranasan sa mahigit 30 lugar sa bansa ngayong araw. Ang solusyon dyan ng Valenzuela, libreng pa-shower. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Nag-e-enjoy ang mga batang ito sa mobile truck sa Valenzuela. Hindi yan para maglaro, kundi para maligo. Hindi lang bata, pati matanda, enjoy sa paliligo. Salamat sa Wantusawa at libreng pa-shower ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Solusyon yan sa nakakapasong init. Kabilang sa napa-shower ang 70 years old na si Lola Josefina. Pwede ba ako tumira na dito? Masarap mag-shower eh. Pagka alam kong sinusumpong ako ng high blood. Kaya kanina sabi, Nay, maligo ka. Ayun, tamang-tama kanya sinabi ng doktor sa'yo.
maligo ka. Oh, well, nandito ako kanina, naligo ako. 2 mobile shower at toilet truck ang nag-iikot sa mga barangay sa Valenzuela. May privacy dahil may mga pintuan kada shower. May nakaabang ding isang truck ng bumbero para ready to refill. Kahit nga tanghaling tapat, 1 to sawa ang mga gustong maligo. May kasama pang shampoo at sabon. Siguro KKB na lang ho yun kasi hygiene purpose din, kanya-kanyang dala pati tuwalya. Ang libreng paligo, hindi lang para maibsan ang matinding init, kundi health protocol din para maiwasan ang mga sakit sa tag-init. Ang mga ipinampaligo ng mga residente, walang tapon. Tatapon na lang natin yan sa landscape natin, sa garden. Araw-araw daw na mag-iikot sa mga barangay sa Valenzuela ang mobile shower. Pwede ring makishower kahit hindi residente lang lungsod. Ngayong araw, 34 na lugar ang nakapagtala ng danger level o 42 degrees Celsius pataas na heat index o damang init. Pinakamatindi ang naramdaman sa Dagupan City sa Pangasinan na pumalo sa 48 degrees Celsius. 47 degrees naman sa Apari, Cagayan at Pili, Camarines Sur. Pumalo din ng 46 degrees Celsius ang heat index sa Puerto Princesa, Palawan, Virac sa Catanduanes at Masbate City. Sa tindi ng init, pinakaapektado ang sektor ng agrikultura. Ang ilan ngang magsasaka sa Pampanga. Pagka tumubo siya, mabagal siya lumaki. Kasi sobrang init, hindi katulad ng tag-ulan na umuulan na malamig ang panahon, madali lumaki. At saka makikita mo ang itsura ng halaman pagka mainit at saka sa mali. Iba-iba yung diferensya. Pati mga estudyante, apektado. Sa pagdinig ng Senado kanina, lumabas na higit 60 kaso ng heat-related illness sa mga estudyante ngayong taon. Karamihan naitala sa Central Visayas. Ang kaso ng heat exhaustion at hyperventilation. Tumitindi tuloy ang panawagang ibalik ang dating school calendar kung saan bakasyon ang tag-init ng mga estudyante o mula Abril hanggang Mayo. Inirekomenda na ng DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng dating school calendar. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Tapos na ang pagpapanggap ng isang Vietnamese sa Pasay. Pinalabas niyang doktor siya at nagre-reseta pa ng mga gamot kahit wala naman siyang lisensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Hindi na nakapalag ang lalaking ito matapos palibutan ng mga ahente ng NBI, Anti-Organized Transnational Crime Division, sa loob ng isang condo unit sa Pasay noong linggo. Sinalakay nilang kondo matapos makatanggap ng report tungkol sa operasyon ng illegal daw na clinic sa loob. Bago ni raid, nagpanggap munang pasyente ang isa sa mga NBI agent. Dito nakumpirmang modus ng sospek na nagpapanggap na doktor. Sinabi nung natin, ang sakit niya ay ubo tsaka sipon. Pero kung titingnan mo yung gamot na piniscribe nitong nagpakilalang doktor ay para sa lagnat tsaka antibiotics. Dito na pinasok ng mga operatiba ang unit. Sa loob, na-recover ang ID ng sospek na kinilalang si Trung Kien Nguyen na isa palang Vietnamese. Nang buksan ng cabinet sa tabi ng sospek, dito tumambat sa mga otoridad ang samot-saring mga gamot gaya ng antibiotic na mukhang mga imported pa. Itong mga gamot na binibigay niya sa mga pasyente, sigurado ako na wala itong FDA approval kasi yung labeling parang hindi English eh. So hindi naman allowed yon na mag-dispense ka ng mga gamot dito na yung label is ibang language. Nakumpirma rin ng NBI na nag-i-issue pa ng reseta ang sospek. Karamihan daw sa mga pasyente niya, mga foreign national din. Pero nang hanapan siya ng lisensya, wala siyang naipakita. Ang pinakita lang niya is yung tourist visa niya. Binerify din natin sa PRC, hindi rin siya listed as physician dito sa Pilipinas. Nag-check din tayo sa FDA, wala din siyang lisensya na mag-issue mag-prescribe ng gamot. Dahil sa dami ng nabukong violation, agad sinampahan ng reklamong illegal practice of medicine ng sospek. Maharap din siya sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act dahil sa pagbebenta ng gamot na hindi otorisado. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Usapang medical pa rin, inakusahan ng isang pharmaceutical company na nakikipagsabwatan umano sa mga doktor para magreseta ng gamot na hindi naman kailangan ng pasyente. Mabigat ang akusasyong yan na diretsahang sinagot ng pinagbibintangang kumpanya. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
Makukulong ka ngayon. Yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Yan ang banta na Senator Raffy Tulfo kay Luis Go, ang chairperson at chief executive officer ng Belkens Pharma Incorporated. Isinasangkot ang kumpanya sa umano'y multi-level marketing scheme kasama ang mga doktor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, inaakusahan ng kumpanya na nagbibigay ito ng komisyon sa kanilang mga partner doktor kapalit ng inireresetang gamot na galing sa Belkens. Ipinakita pa ni Tulfo ang mga larawan ng mga checking inisyu umano ng Belkens, pati na ang listahan ng mga doktor na kung tawagin ay Jedis at Padawans na sangkot umano sa kalakaran. Modus daw na ilang doktor na ireseta ang gamot ng kumpanya kahit di kailangan ng pasyente. May mini pharmacy din daw ang ibang doktor sa kanilang klinik para diretsyo sa kanila ang pagbili ng pasyente. Itinanggi ng Belkens na sangkot sila sa multi-level marketing scheme. Our Belkens Pharma is a traditional pharma company. We have med reps. They see the doctors. They explain the indications, the contraindications of the drug. And the doctors prescribe the drugs. And these are being purchased at the drugstore. May paliwanag din sila sa mga cheque na in-issue sa mga partner nilang doktor. May patakaran kami. Pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. You know, ang check na yan. That's not a rebate. That's additional discount for paying on time. Pero inamin ng Belkens na may bukod na incentive sa mga doktor. What kind of incentives? We give them continuing medical educations locally and abroad. And sometimes we also provide them with clinic equipments. Sabi ng Department of Health, dapat inire-report ang mga gantong bagay sa Food and Drug Administration. Nire-report niyo ba yun? Yeah, we are already partially complying with this. Ayon sa DOH, oras sa mapatunayang sangkot ang mga doktor sa gantong kalakaran, pwede silang mawalan ng lisensya. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa issue sa Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, negosyante sa Dasmariñas, Cavite, ninakawan at pinatay sa sarili niyang bahay. Higit 50 beses siyang sinaksak. 3 lalaking brutal na pumatay sa isang aso sa Iligan City, Timbog. Napag-utusan lang daw sila. At kilalanin ang mga K-pop idol na binansagang powerful ayon sa Forbes. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Arestado ang 3 lalaking brutal na pumatay sa isang aso sa Iligan City. Depensa ng mga suspect na pag-utusan lang sila ng mga residente na patayin ang aso dahil marami na raw itong nakagat na estudyante. Pero ayon sa pulisya, wala namang nagre-reklamong may kinagat nga ang aso. Kahapon nang makunan sa video kung paanong paghahampasin ng 3 suspect ang aso gamit ang bato at kahoy hanggang sa mamatay ito. Kinaladkad pa nila ang kawawang aso gamit ang motorsiklo. Nahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang 3. Paalala naman ng mga eksperto, kung may makitang asong may rabies, huwag itong patayin. Mas mainam na i-report ito sa barangay o City Veterinary Office. Patay ang isang lola matapos halayin at bugbugin ang isang binatilyo sa San Pablo, Laguna. Natagpuan ang bangkay ng biktima na walang suot pang ibaba at nakataas ang damit sa isang taniman sa barangay San Marcos noong Linggo ng gabi. Ayon sa testigo, nakarinig siya ng ingay malapit sa kanyang barracks. Lumabas siya at nakita niya raw ang isang lalaking nakasombrero at walang pang-ibaba na aktong binubugbog ang biktima. Agad naman niya itong nireport sa otoridad. Nahuli rin ang 16 na taong gulang na suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng DSWD. Halos 2 milyong pisong pera at alahas ang tinangay sa bahay ng isang negosyante sa Cavite. Ang biktima, pinagnakawan na nga, sinaksak pa ng higit 50 beses. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado 2:00 ng madaling araw kahapon nang pumasok sa loob ng isang subdivision sa Dasmariñas, Cavite ang itim na pickup na ito. Minamaneho yan ng negosyante na si Wilson Tibayan. Makikita rin sinusundan ng isang motorsiklo ang pickup ni Tibayan. Nakapasok at pumarada pa sa loob ng garahe ang pickup, pero makalipas ang ilang minuto, maririnig ng sumisigaw na ang isang babaeng nagpapasaklolo.
Noong mga oras na yun ay sinalaki na pala ng magnanakaw ang bahay ni Tibayan. Kwento ng anak-anakan ng biktima, inabangan na ng mga magnanakaw si Tibayan sa kanilang garahe. Matapos no'y kinaladkad at iginapos din ng mga magnanakaw ang negosyante at kanyang mag-ina. Aakma na po silang bababa. May 3 pong lalaki na sumalubong po sa kanila, tapos binalik po sila sa sasakyan. Tapos po, yung tao po yung nag-drive dito papasok hanggang sa garahe. Tapos si mama po, pinusasan yung kamay at saka yung paa. Sila pong dalawa ng kapatid ko magkasama. Pinagsasaksak din daw ng mga magnanakaw si Tibayan ng higit 50 beses. Agad na nasawi ang biktima. Matapos niyan ay tinangay na nila ang pickup at 1.8 million pesos na cash, alahas at cellphone ni Tibayan. Nagsasagawa na ng backtracking ng CCTV ang Dasmariñas Police para matukoy kung sino ang mga salarin at kung nasaan na ang sasakyan ng biktima. Umaasa naman ang mga kapatid ni Tibayan na magkakaroon ng hustisya para sa biktima. Hindi niya deserve ang ganong kamatayan dahil napakabait. Kahit sino magtanungin niyo, napakabait ng kapatid ko. Talaga yan lang gusto namin. Alam namin hindi na makakabalik ang kapatid ko. Hustisya. Hustisya na lang gusto namin mangyari. Mihingi kami ng tulong kung sino kaya makatulong sa amin. Tulungan niyo kami. Napakasakit to. Hindi ko maisip na habang ginagawa sa kapatid ko, yung ginagawa nilang pananaksak sa kapatid ko, hindi ko maisip kung ano ang naiisip ng kapatid ko. Yung takot, lagi nasa isip ko, yung takot ng kapatid ko habang ginagawa siya ng masama. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang traffic enforcer matapos tambangan ng riding in tandem sa Bacoor, Cavite kagabi. Kinilala ang biktima na si Edgar Domingo. Base sa investigasyon, nagmamando ng trapiko ang enforcer sa intersection ng Zapote-Calinisan Road. Nang bigla siyang lapitan ng mga nakamotorsiklong suspect at saka pinagbabaril. Nakatakas ang mga salarin. Sinugod sa ospital ang enforcer pero binawian din ng buhay. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect at inaalam pa ang motibo sa pagpatay. Deadline na ng PUV consolidation o yung pagsali sa kooperatiba para makabiyahe bukas. Kanina may mga humabol na jeepney operator at meron ding gustong bawiin ang kanyang pagsali. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Halos magsiksikan at hindi magkanda-ugaga ang maraming miyembro ng kooperatiba, korporasyon at mga jeepney operator sa opisina ng LTFRB. Lahat sila umaasang makakahabol pa sa deadline o huling araw ng LTFRB para makapag-consolidate o maging parte ng kooperatiba o korporasyon. Kung hindi makakapag-consolidate ang mga tsuper at operator, ituturing na silang kolorum simula bukas. Ang jeepney operator na si Felipe Tagalugin, bumiyahe ng malayo mula Alabang hanggang Fairview para makaabot sa deadline. Nagkaproblema raw ang kanyang papel, kaya umaasa siyang maayos na rin ito ngayon para makapag-consolidate na siya. Sinasabi, hindi ka makabiyahe, bukas huhulihin ka na, gano'n. Kung tunay, wala kang magagawa. Asa na pupulutin. Si Oscar Boco, na pinuno ng korporasyong bumabiyahe sa rutang Pasig-Quiapo, maghahabol ng 7 prangkisa. Actually, ang mga ito dati ayaw talaga. Ayaw na ito sumali sa consolidation dahil naniniwala sila na hindi matutuloy. Ang hirap kasi sa atin kung kailan na isasara saka maghahabol. Dahil sa daming humahabol, bumagal ang proseso sa LTFRB. Yan ay kahit 4 na requirement lang ang hinihingi ng LTFRB. Kabilang ang petition for consolidation at photocopies ng ORCR, pruweba ng kooperatiba o korporasyon at prangkisa. Sa buong bansa, nasa 78% ng jeepney at UV Express ang consolidated na. Posible pang lumagpas yan sa 80%. Yung attitude ng mga kababayan natin ng wait and see. Yung mga ayaw mag-consolidate ng una dahil tutol sa programa, naghangad po sila ng baka pwedeng extend pa ng Pangulo or pwedeng mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. As of this time, wala hong binabanggit ang Pangulo, wala pong ini-issue ang Supreme Court. Kung may nagpapakonsolidate, meron ding gustong bawiin ang pagsali sa kooperatiba. Katulad ni Grace Ombre na mahigit 3 dekada na nag-ooperate ng jeepney sa iba't ibang ruta. 3 raw sa kanyang jeepney ay consolidated na, pero gusto niya raw itong bawiin dahil hindi nakakapagbigay ng kita ang kooperatiba at korporasyong sinalihan niya. Hindi na rin niya isasama sa kooperatiba ang iba pa niyang jeepney.
Bumubiyahe na rin yung kapalit ng unit ko na modernize na siya, pero wala pa rin kaming natatanggap kahit 5 na ibinibigay na kita namin. Yan ang katotohanan. Real talk lang tayo ha. Sabi ng LTFRB, isolated case ito. Sa gitna ng paghahabol ng ilang tsuper at operator sa deadline, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada ng grupong Piston para tutulan pa rin ang PUV modernization. Kanina, nagsagawa sila ng kilos protesta sa Luwasang Bonifacio. Magtutuloy-tuloy pa ito bukas, araw ng paggawa. Pero sabi ng LTFRB, base sa kanilang monitoring, ay walang paserong naapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Achievement unlock para kina Taylor Swift at sa ating nation's girl group na BINI. Si Taylor, magkakasunod na pasok sa top 14 ng Billboard Hot 100 ang kanyang mga kanta. Lahat ng yan galing sa bago niyang album na The Torture the Poets Department. Si Taylor pa lang ang nakagawa niyan. Sa BINI naman, pumalo sa higit 4 million ang monthly listeners sila sa Spotify. 1 milyon agad ang nadagdag mula sa 3 million streamers last April 19. Girl power! At dahil usapang kanta naman tayo, ito na ang bagong music video ni EXO member D.O. Yan ang Popcorn. Happy vibes ang kanta na tungkol sa isang special someone na nagpapasaya sa atin. Pre-release single yan sa album ni D.O. na Blossom na ilalabas naman next Tuesday. Eto naman, kilalanin natin ang most powerful Korean celebrities na pasok sa listahan ng Forbes this year. Top 11 ang singer-actor na si Oppa Cha Eun-woo. Nasa 31st spot naman si attorney Woo Park Eun-bin. Hindi rin nagpatalo ang nation's sweetheart na si IU na pang 30 sa listahan. Narito sina King the Land stars Junho sa top 20 at Girls' Generation member Yuna sa top 25. Habang ang Starship girl group na IVE pasok sa top 10. Ito naman ang BTS represent. Pang-siyam sa listahan si Jungkook na last year lang nag-debut as soloist. Pasok din sa Forbes list ang ilang atleta gaya ni football player Lee Kang-in na pang-8. Siya ang pinakabatang Koreano na nag-debut as footballer sa Europe. Para naman sa 7th spot, nakuha yan ni BTS Jimin. Kahit nasa military, nakapag-release pa siya last December ng kanta niya na Closer Than This. 6th placer naman si baseball prodigy Lee Jung-hoo na sikat sa kanyang pasiklab na stats sa KBO League. Yan muna ang ilang most powerful Korean celebrities. Abangan nyo mamaya kung sino pa ang nasa top 5. Susunod, lalaki sa London bigla na lang nanaksak gamit ang espada. Isa ang patay. Asong robot sa Amerika palabang bantay dahil nagbubuga ng apoy. At pusa, aksidenteng napadeliver sa layong higit 1,000 milya mula sa kanyang fur parents. Paano yan nangyari? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Naka-sweet revenge ang Choco Mucho Flying Titans ngayong gabi. Sa unang pagkakataon kasi, natalo rin nila sa PBL ang 12-time champion na Creamline Cool Smashers. Nasa frontline ng balitang yan, si Marky Bautista. Palitan kung palitan sa score ang Creamline Cool Smashers kontra Choco Mucho Flying Titans sa round-robin format sa semis ng Premier Volleyball League. To give a first ball to Dina Wong. Nagpasiklab agad ang Cool Smashers sa first set pa lang. Lumagare si Michelle Gumabaw, lalo ngayong wala si Tots Carlos. Choco Mucho has to stop this one or that is set for Creamline. Gumabaw with a put away. She ends this first set with 6 points, the top scorer for the Creamline Cool Smasher. Itinuloy ng Creamline ang momentum hanggang second set nang tapusin ito ni Eliza Valdez. But Creamline with a counter and Liza Valdez, no mercy for the Phenom. Pero
Pero pagdating ng third set, nakabawi ang Flying Titans. Dikit ang laban sa 25-21. There's your answer. Sinubuhang pumalag ng Creamline sa fourth set hanggang sa naidikit ang score sa 18-19. A chance to catch up here. Rondina is blocked once again. I think that timeout was used to remind Creamline. Pero pagdating sa final set, lalo pang nagpasiklab si Cici Rondina para sa Flying Titans hanggang sa nadaig na sa 3-2 ng Chocomucho ang Creamline sa unang pagkakataon. Dina Wong is on the court. Cici Rondina is blocked and it goes outside. Cici Rondina with a winning attack. Makasaysayan ang panalo lalo't naputol ng Chocomucho Flying Titans ang kanilang 12 losing streak sa Creamline Cool Smashers. Isipin natin Creamline, imposibleng talunin. Pero posible pala. Basta gagana lahat, magtutulungan, gano'n. Sobrang thankful din ako sa mga ates na full trust talaga sa akin na ako yung pagdidesisyon nila sa setting. And sobrang thankful din pati sa coaches. Sunod na makakatapat ng Chocomucho ang Cherry Tigo sa Thursday sa PhilSports Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Good news mga kapatid, mas malinaw nang mapapanood ang TV5 sa Aklan. Tutok lang sa Analog Channel 41 o DTT Channel 18 para mapanood ang mga paborito niyong programa gaya ng Face to Face, Eat Bulaga at ang inyong mga tagapagbalita dito sa Frontline Tonight. At syempre, ang inyong paboritong primetime shows na nagsisimula sa Batang Quiapo. Kung gamit nyo naman ang Digibox tulad ng Sulit TV, mag-rescan lang para mapanood ang mga programa sa TV5, RPTV at One Sports. Gamit ang espada, nanaksak ang isang lalaki sa London. Isang binatilyo ang napatay niya. Bukod dyan, kaliwat kanang pamamaril naman ang nangyari sa Amerika. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nakuhanan sa dashcam ng police mobile na ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Kanya-kanya namang karipas ng takbo palayo ang mga estudyante. Nangyari yan noong April 19, isang park sa Greenbelt, Maryland sa Amerika, kung saan isinagawa ang Senior Skip Day celebration ng nasa 500 hanggang 600 estudyante. Sugatan ng 5 lalaking nasa edad 16 hanggang 18, agad namang rumisponde ang mga pulis sa nangyaring pamamaril. 4 na law enforcement officer naman ang patay at 4 din ang sugatan sa pamamaril sa Charlotte, North Carolina sa Amerika. Maghahain sana ng arrest warrant kahapon ng mga pulis sa isang sospek sa kasong possession of illegal firearms nang bigla silang pagbabarili ng sospek. Gumanti rin ng putok ang mga pulis na ikinamatay naman ng sospek. Nagpapagaling na ang 4 na pulis sa ospital. Sa London, United Kingdom, nanaksak ang isang lalaking armado ng espada. Isang lalaking 13 gulang ang nasawi at 4 ang sugatan, kabilang ang 2 pulis. Ayon sa isa sa mga residenteng nakakita, paggala-gala sa lugar ang sospek, walang detalye kung bakit siya nananaksak, bagamat naaresto na ang 36 na taong gulang na sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagbubuga ng apoy ang isang asong robot sa Amerika, habang isang pusa naman ang aksidenteng nasama sa dineliver na package. Narito ang report. Destroyer of worlds. Robot dog na nagbubuga ng apoy. Yan ang Thermonator, ang kauna-unahang robot na may 4 na paa na kayang magbuga ng apoy. Hanggang 30 talampakan ang firing range nito. May laser din ang naturang robot at kayang-kayang iwasan ang mga obstacles sa daan. Kinokontrol ito gamit ang remote. Trip nyo bang magkaroon ng Thermonator? Pwede naman kung meron kayong $9,420 o higit kalahating milyong piso. Yun nga lang, sa Amerika pa lang ang delivery niyan. Speaking of delivery, sa Amerika pa rin, isang pusa ang aksidenteng na-deliver mula sa Utah papuntang Southern California.
Kwento ng fur parents ng pusang si Galina, nakapasok ito sa isang kahong may lamang sapatos. Ang naturang package, ibabalik dapat ng fur parents sa Amazon. 1 linggo na raw nawawala si Galina nang biglang makatanggap sila ng balita na natagpuan ng pusa sa California. Isang Amazon worker ang nakakita kay Galina. Mabuti na lang daw at hindi gaanong nakasara ang kahon kaya nakakahinga pa rin ang pusa. Natunto ng kanyang mga amo sa tulong ng microchip na suot ng pusa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abangan, Daniel Padilla, napamura nang kantahin niya ang hugot song na Hinahanap-hanap Kita. At kilalanin kung sino ang top 5 na pinaka-powerful na Korean celebrities. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline tonight. Pinag-uusapan ngayon ng mga Marites online ang viral video ni Daniel Padilla habang kinakanta ang River Maya song na Hinahanap-hanap Kita. Kinantaya ni DJ sa kanyang 29th birthday party sa Batangas itong weekend. Pero ang napansin ng marami, tila may diin daw sa linya na hinahanap-hanap kita nang isigaw niya ito. Binago rin niya ang lyrics ng kanta, wala raw, kiss, sabay, babay. Naintriga tuloy ang mga Marites kung may tinutukoy ba si DJ sa video. Eto na ang top 5 most powerful Korean celebs ng Forbes this year. Pang-5 ang singer na si Im Jong-un. Sumikat siya sa pagkanta ng classical music sa Korea. Para sa 5th spot, pasok dyan ang football player na si Kim Min-jae. Binansagan siyang The Monster dahil sa galing niya bilang defense player. Pumangatlo naman ang 2023 Mama Artist of the Year na grupong New Jeans. Nasungkit nila yan sa kabila ng hidwaan ng kanilang management na Adore Entertainment at Hybe Labels. Humabol naman sa 2nd spot ang football player din na si Song Heung-min na kilala bilang greatest Asian footballer of all time. At ang nanguna sa most powerful Korean celebrities, walang iba kundi ang K-pop sensation na Blackpink. Congrats, Blackpink! At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday, mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampag-good night, jackpot na sa pag-ibig, jackpot pa sa love life. Viral online ang 1 million pesos na regalo ng isang groom sa kanyang bride sa Bukidnon. Binuksan ng groom ang baletang may 1 milyong piso sa kanilang wedding day. Nangyari ito pagkatapos ng tradisyonal na gala-gala o pagsasabit ng pera ng mga bisita sa bagong kasal. Inilatag ng groom ang 1 milyon tsaka sinabit sa bride. Ayon sa uploader, talagang nag-ipon ang groom para maibigay ang bonus na regalo sa kanyang bride. Ang swerte naman. Sabi ko na lang sana all eh. Yun na lang comment ko eh. Oo. Gusto ko rin ng ganun. Oo. May parinig? May pinaparinggan ba tayo? Wala naman. Wala naman. Pero kung sakali lang naman nanonood ng future ko, okay. di ba? Oo, sige. Message natin sa kanila yan. At yan po ang 45 minuto na paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni na Ed Lingao at Bean Los Paños, ako po si Ruth Cabal. Magandang gabi.